kay Timothy. Pastoral letter po niya ito. Nakapaloob po dito yung kanya pong mga pangangaral, 'di ba? Yung kanyang mga warnings, yung kanya pong encouragement at yung kanya pong pagtuturo, 'di ba? Dito po kay Timothy as a young pastor, 'di ba, ng isang iglesia na na iglesia po ng Efeso or iglesia ng makikita po natin no na kahit po sa kanya pong murang edad ay nabigyan po siya, 'di ba, ng kanya pong time to minister, ng time to minister at napakahirap po nito, no? Napakahirap sa isang katulad niya na bata pa, kumbaga batang-bata sa edad, pero na-mold po siya, no? Magmula po sa kanya pong pagkabata ay tinuruan na po siya ng patungkol po sa Panginoon. Kung kaya't nasa kabataan niya, no, ay tinawag na po siya ng Panginoon into the ministry. At nakakatuwa lang kasi people trusted him, no? Yun po, doon po sa kanya pong ability, doon po sa kanyang doon sa kanyang katauhan na i-handle yung isang iglesia. Na kung titignan po natin, ang dami po niyang ang dami niyang kinaharap, 'di ba? Ang dami niyang lalong-lalo na yung mga false teachers. Ilang ulit po ito na binabanggit nitong si Paul sa kanya pong letter. And as a young guy, 'di ba? Nandun yung pressure. Sinasabi ko nga po lagi na ang dami pong pressure sa ministry, no? Napakarami kasi you're dealing with different kinds of people, maging yung growth ay magkakaiba, 'di ba? Pero one thing that I learned from the Lord, 'di ba, from our Lord Jesus Christ, and even to this man, si Paul, yung kanya pong laging availability. Dati kasi ayaw kong paistorbo kasi may sarili akong agenda sa buhay, may sarili akong mundo. Pero nung natutunan ko po kung gaano po sila naglingkod sa Panginoon as yung mga moments ng akin pong pagbabasa at pag-aaral sa salita ko ng Panginoon, one thing that they have in common is their availability. Lagi silang available, 'di ba? Especially in every issues na meron ang iglesia or meron ang mga kapatid. At yan po yung palagi ko pong ini-input, 'di ba, sa akin pong buhay Kristiyano, yung lagi kang available, 'di ba? Narinig ko minsan sa isang testimony ni Sister May Grace, yung availability. Yung you are just giving yourself available to anyone, especially those people who are in need. Kasi kung hindi available itong si Paul, sasabihin niya, "Naku, bahala ka na diyan, Timothy." 'Di ba? Nandiyan ang banal na spirito na magtuturo sa iyo. Hindi ako maglalaan ng panahon kasi kaya mo na yan. Maraming mga Kristiyano yung ganyan sa kapanahunan natin ngayon. Ayaw magpa-turo, ayaw magpa-advise. Ang lagi po nilang sinasabi ay, ang teacher ay yung banal na spirito, but not Paul. 'Di ba? Kasi talagang in every issues na nakakarating po sa kanya, dinidil po niya ito. 'Di ba? Ina-address po niya ito. Mahalaga po sa kanya kasi yung growth ng bawat mananampalataya, no? And as we study ito pong last part ng 1 Timothy chapter 6, ang maiksi lang po ito mga kapatid, gusto ko pong kunin yung foundation dito sa verse 11 hanggang 21 lang po ito, pero ang ang punong-puno po siya ng pangaral, 'di ba, sa kung papaano, ano ba yung dapat na karakter ng isang lingkod ng Diyos? Ano ba yung karakter ng isang lingkod ng Diyos? It is not just only for Timothy, pero maging sa kapanahonan natin ngayon, maging sa akin at sa inyo, we need to learn, 'di ba? Kung ano ba dapat yung ating character, 'di ba? Ano ba yung dapat nating character? Kasi may contrast po dito Kasi si Timothy,
nagdi-deal po siya, especially sa church po na kung nasaan siya, 'di ba? Ay meron pong meron pong problema pagdating po sa mga false teachers, mga false teachings, false believers, lahat na lang ng mga false, 'di ba? Ay nandyan na sa church na kung saan itong si Timothy yung isang lingkod ng Diyos na nandoon. Kaya sabi po dito, tignan natin dito sa verse 11, kasi napakaganda lang talaga nito, no? Sabi dito sa verse 11, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos. Di ba? Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos. For some, this is just an ordinary statement. But for me, and for Timothy, and for Paul, and maybe some of you, di ba? Ang laki po ng ibig sabihin nito, kapatid. Lingkod ng Diyos. Meron kang pinaglilingkuran, yun ay ang Diyos. 'Di ba? At merong nagmamay-ari sa iyo, merong kang amo, 'di ba? Merong kang personal na relasyon doon sa owner, 'di ba, ng kingdom na pinaglilingkuran mo, na pinaglilingkuran natin. Hindi lang tayo basta kung kani-kanino lang, 'di ba? Sabi ni Paul dito, ikaw Timothy, sabi niya, hindi ka lang kung sino-sino lang. 'Di ba? Napaka-high ng iyong calling. Napaka-high ng ating calling. Bakit? Kasi tayo po ay lingkod ng Diyos. Ikaw ay lingkod ng Diyos. At pag sinabi mong lingkod ng Diyos, wow, grabe 'yun, kapatid. Kasi sino ba si God? 'Di ba? Sino ba yung Diyos? Kung titignan natin, sino ba siya? 'Di ba? Mababanggit mamaya kung sino siya, yung kanya pong mga characters, yung kanya pong mga attribute. Pero yung word na to is really something for me and maybe for you. Kasi lingkod ng Diyos. Merong nagmamay-ari sa atin. Meron tayong pinaglilingkuran na Diyos. At Diyos siya, capital letter D. Siya yung Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. 'Di ba? Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat ng dinidiyos ng mundo. 'Di ba? Siya yung Diyos na kayang gawin yung lahat ng bagay. 'Di ba? Kung sinasabi mo yung Diyos na ito, grabe lang kung gaano kalaki yung pagkakilala mo sa Diyos na meron ka, lalong-lalo na kung ito po ay tunay na Diyos, marami po siyang kayang gawin sa buhay mo. 'Di ba? Marami siyang kayang gawin sa buhay ko. At kung naglilingkod ako sa Diyos na ito, na hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, there is really something. 'Di ba? There is really something. Hindi dahil ako'y mabait, hindi dahil sa ako'y pinapagpala, hindi dahil sa ako'y matalino, hindi dahil sa ako'y maitim or whatsoever. Walang description yun eh. Pinili tayo ng Diyos upang maging kanyang lingkod. And that is something. 'Di ba? Maraming mga tao ayaw nilang mag-respond into the calling na meron na ginagawa ng Diyos. Pero tayo mga kapatid, we keep on learning, 'di ba? Walang pumipilit sa atin, walang tumutok sa atin ng kutsilyo, ng patalim upang tayo po ay mag-aral sa salita ng Panginoon. It is the Holy Spirit na nag-i-input po sa atin. We need God. Kasi siya yung tunay na kailangan natin. 'Di ba? Siya yung tumawag sa atin into the service. Napaka-high po ng calling natin. Kasi Diyos po yung ating pinaglilingkuran, 'di ba? Ang lawak po ng pwede po nating sabihin tungkol po sa Diyos na ito, 'di ba? Pero one thing is very comforting to me, na kung ako po ay lingkod ng Diyos, ng isang makapangyarihan na Diyos, kung ako po ay tinawag into the ministry, 'di ba? Rest assured po ako that the help that He is going to give me is secured, peaceful, 'di ba? At siya yung magbibigay sa akin ng tagumpay kasi lingkod niya ako 'di ba? Siya yung tumawag at hindi niya ako pababayaan. Hindi ka rin niya pababayaan. Kaya yung calling natin hindi natin ito minamaliit, kapatid.
'Di ba? Hindi natin ito minamaliit. Ito ay calling, ito ay pagtawag ng isang Diyos. 'Di ba? Yung totoong Diyos, yung tunay na Diyos. 'Di ba? Yung makapangyarihan sa lahat, yung may-ari sa lahat ng bagay. 'Di ba? Tayo minsan ang tao, 'di ba? Talagang nagsisik siya sa mga bagay materially. Nakakalimutan minsan ng tao kung sino yung source ng lahat ng bagay, and it is God. 'Di ba? It is God. Sabi niya dito kay Timothy, ikaw na lingkod ng Diyos. Huwag nating kalilimutan 'yun, mga kapatid. Kasi 'di ba, yung tanong natin mamaya in relation to this, 'di ba? Kung ikaw ay lingkod ng Diyos, gaano mo tinitignan yung character ng God, 'di ba? At paano ito nakakaapekto sa iyong paglilingkod, 'di ba? Ang daming mga attributes ng God, ang daming mga ano ba yung pananaw mo tungkol sa Diyos na ito. Sabi ni Paul, ikaw na lingkod ng Diyos. Sa English, ikaw na man of God. Sabi niya, ikaw na man of God, lingkod ng Diyos. Ito po ay term first in the New Testament, di ba? Na binanggit ito ni Pablo sa isang tao na walang iba kundi si Timothy. Di ba? Yung man of God, mga kapatid, is very common na nagagamit sa Old Testament. 'Di ba? At si Moses, tinawag na man of God, yung angel, tinawag na man of God, yung prophet, si Samuel, si David, and so many other people that was being used by God na tinawag na man of God. Ibig sabihin, merong relasyon, 'di ba? Yung Diyos at saka yung kanyang tinawag. 'Di ba? Meron talaga silang relasyon, meron silang pag-uusap, meron silang connection. Ang tanong, tinawag po ba talaga tayo sa paglilingkod? Kasi kung tinawag tayo, meron tayong relasyon sa God. 'Di ba? Meron tayong whatever He commanded us, 'di ba? Lingkod tayo eh. Yun yung ating ginagawa. Kaya dito makikita kung tayo po ba talaga ay tunay na lingkod ng Diyos. 'Di ba? O naglilingko-lingkuran lang. 'Di ba? Maraming ganon, no? Dinidil ito ni Paul dito po kay Timothy kasi pinapaalala niya dito kay Timothy na Timothy, marami mang mga pressure sa ministry, marami mang mga pressure sa mundo. Sabi niya ganon, pero wag mong kalilimutan na ikaw ay lingkod ng Diyos and your strength comes from God. 'Di ba? Yung iyong victory comes from God. Lingkod ka niya. 'Di ba? Siya yung bahala sa iyo. 'Di ba? Yun yung message niya. Siya yung bahala sa atin, kapatid. Kaya we will not worry about anything. Sabi niya dito, ikaw na lingkod ng Diyos. Sinasabi niya, ano ba yung dapat na gawin ng isang lingkod ng Diyos? Timothy, ikaw ay lingkod ng Diyos. Tayo, mga kapatid, ay lingkod ng Diyos. Ano ba yung dapat nating gawin? Ano ba yung character na nagpapakita sa atin? 'Di ba, na tayo po ay lingkod ng Diyos. Sabi niya dito, umiwas ka sa mga bagay na ito. Nakakarakterize pa lang isang lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang iniiwasan. 'Di ba? Umiwas ka tayo mga lingkod ng Diyos. Meron tayo laging, kasi marami dito sa mundo, 'di ba? Maraming mga pressures, marami tayong mga pupwedeng gawin, tapos hindi natin mapansin yung trabaho na ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Sabi, nakaka-characterize pala yung isang lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga pag-iwas. 'Di ba? Ano ba yung dapat iwasan? 'Di ba? Sabi niya dito, sikapin mong mamuhay ng matuwid. Maraming kumandang Bible kung ano ba yung mga dapat nating iwasan. Si Paul, napakarami po niyang binanggit, no? Sinasabi po niya sa other na kanya pong mga letters, iwasan ninyo na huwag kayong magkasala, iwasan ninyo na huwag kayong ma-indulge into fornication, iwasan ninyo na hindi kayo ma-indulge into idolatry, iwasan ninyo, 'di ba, na hindi kayo mag-away-away and everything, 'di ba? Napakarami po niyang mga binabanggit, 'di ba, na pag-iwas. So tayo, nakikilala pala tayo bilang lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng atin pong pag-stand.
'di ba? Sa pamamagitan ng ating pag-stand, pag-iwas sa mga bagay na hindi magpapalapit sa atin sa Diyos. 'Di ba? Pag-iwas, maging sa mga tao, mga kapatid, madrama yung buhay ng mga tao minsan. Do not take their garbage. 'Di ba? Wag nating lagi na lang, alam mo yun, you can really identify those people, 'di ba? Na talagang gusto sa Diyos. Sa paanong paraan, sister? 'Di ba? Gusto nilang mapalapit sa Lord. Mahal nila ang salita ng Panginoon. 'Di ba? Makikita mo sila sa lahat ng gawain na meron ang Diyos. And if they belong to the church, if they belong to a church, 'di ba? Makikita mo sila na laging nandiyan. Hindi dahil sa sila ay perfect, pero makikita mo sila na nananangan sa gagawin ng Diyos sa kanila in their obedience. 'Di ba? In their obedience. Sabi ni Paul dito, makikita din natin, no, na sinasabi po dito, sikapin mong mamuhay ng matuwid. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Pagtitiis at kaamuan, no? Humbleness, no? So makikita natin hindi lang na-identify yung isang lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga pag-iwas sa mga bagay na hindi po magpapalapit sa kanya sa Diyos, kundi makikita na rin natin kung ano ba yung kanyang priority, ano ba yung kanyang sinusunod, 'di ba? Ano ba yung kanyang sinusunod after na umiwas siya sa ganitong mga bagay? Ano ba yung kanyang sinusunod? Sabi dito, sumusunod siya sa pamumuhay na matuwid. 'Di ba? Hindi siya nag-i-indulge into life na magbibigay sa kanya ng hindi matuwid na pamumuhay, yung pagiging righteous. Sa lahat ng bagay pipiliin niya yung tama. Tama ba itong ginagawa ko? Tama ba itong ginagawa ko? Tama ba itong ginagawa ko? 'Di ba? Makatuwiran, 'di ba? Yung buhay na matuwid, no? Sa kahit na anong area ng kanyang buhay, pinipili niya yung pagiging matuwid. Yun yung character. Sinasabi ni Paul kay Timothy, Timothy, lingkod ka ng Diyos, no? Ito yung dapat na nasa lingkod ng Diyos, yung buhay na may katuwiran, buhay na makadiyos. Ano mo naman masasabing makadiyos yung claiming na Christian, hindi naman nakikita sa loob ng tahanan ng Diyos. 'Di ba? Sorry for the word, mga kapatid, but this is the reality and you know it by yourself. 'Di ba? Alam din ninyo 'yun. Hindi na kailangang ulit-ulitin pa. Kasi kung talagang pipiliin mo yung buhay na makadiyos, 'di ba? Lahat ng patungkol sa Diyos, okay ka. Lagi kang available without any reasons. 'Di ba? Without any reasons. Ang reason mo lang ay kung papaano ka makapaglingkod, 'di ba, ng totohanan sa Diyos. Hindi lang 'yon. Makadiyos, sabi niya dito, may pananampalataya. 'Di ba? Ang bibigat ng mga words na ito. Napaka-high ng standard ng isang lingkod ng Diyos, kapatid. Napaka-high talaga. Bakit ngayon, sister, yung mga lingkod ng Diyos, ganito ganyan, ganito ganyan? Kasi nga, 'di ba? Marami sa mga lingkod ng Diyos hindi na sinusunod yung banal na kasulatan. 'Di ba? Marami sa kanila hindi na itinuturo kung ano yung katotohanan. Pero tayo, pinipili natin, magkandawalaan man yung lahat. 'Di ba? Pero pipiliin nating mag-stand sa salita po ng Panginoon. Sabi niya dito, pag-ibig. 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 Napakahirap umibig sa mga taong hindi kaibig-ibig. 'Di ba? Pero bilang lingkod ng Diyos, ito po yung isang character na nagre-reflect sa atin kasi ito yung character ng God. 'Di ba? Na meron siya, Diyos ng pag-ibig. Diyos ng pag-ibig. Ang iibigin natin ay hindi yung mali. Ang iibigin natin ay kung ano yung tama, kung ano yung truth. 'Di ba? Yun po lagi yung ating binibigyan, 'di ba, ng atin pong pag-ibig. Sabi nito,
Pagtitiis. Bakit nakasama yung pagtitiis? Kasi kapatid sa ministry, kailangan nating magtiis. Nandito tayo sa mundo na punong-puno po ng testing. At isa pala yan sa dapat na magkaroon tayo kasi hindi bed of roses ang paglilingkod. Napakarami po nating mga kakaharapin dito sa mundo na ito. Especially dealing with unbelievers, mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Kailangan nating magtiis. Napakahirap po nun, magtiis. Pero sabi ni Paul kay Timothy, pagtitiis, Timothy. Di ba? Pagtitiis. Lingkod ka ng Diyos. Kung si Kristo nga'y pinakita niya yung buhay, kung paano magtiis. Di ba? Kung siya yung model natin, even si Paul. Kung masyadong mataas yung masyadong mataas si Kristo na gayahin. Si Paul, grabe po yung kanyang pagtitiis. Pagod, puyat, hirap, 'di ba? Disgrasya, bugbog, kulong, 'di ba? Yung kanya pong mga ipinagtiis. Ang dami po niyang sa katawan, 'di ba? Yung mga mark doon po sa kanya pong paglilingkod. Pagtitiis. 'Di ba? Ano ba yung ating mga ipinagtitiis ngayon sa kapanahunan na ngayon sa paglilingkod natin sa Diyos? Meron ba, kapatid? Kasi kung hindi, bagsak tayo even if we claim it na tayo po ay lingkod ng Diyos. Hindi. Kasi ito yung mga dapat na makita sa isang tunay na lingkod ng Diyos. Pagtitiis. Magtiis. 'Di ba? Kasi mahirap. Yung ating alam mo yun, yung ating reward, partial lang yung nakukuha natin sa kapanahunan na ito. Yung full na reward na makukuha po natin doon sa lugar na ipinangako sa atin ng Diyos. At habang tayo po ay naglalakad papunta po doon, kailangan nating magtiis. Mahirap po yung takbuhin. Mahirap yung paglakad. Pero kailangan nating magtiis at magpatuloy. No? Sabi dito, magtiis, dalawa yon, pagtitiis at kaamuhan with humbleness. Yung hindi nagmamalaki. 'Di ba? Maraming mga Kristiyano mapagmalaki, 'di ba? Kahit sa kanilang mga achievements. Pero ang isang lingkod ng Diyos, meron po siyang kaamuhan. 'Di ba? Meron siyang humbleness. Sa lahat ng area habang nagtitiis ka, 'di ba? Meron kang humbleness. Meron tayong humbleness, no? So nakikita yung mga bagay na ito sa isang lingkod ng Diyos. At sabi, isa pa na makikita natin, ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Nakikita rin ang isang lingkod sa pamamagitan ng kanyang pakikipaglaban sa truth. Hindi siya natutuwa sa error. Hindi niya wini-welcome yung error, 'di ba? Kundi ipinaglalaban niya kung ano yung truth, kung ano yung katotohanan. Nagsasalita siya. 'Di ba yung nakikipaglaban ay gumagamit ng kanyang action? Hindi yung tahimik, hindi. Ginagawa niya yung lahat ng paraan, 'di ba? Upang maprotektahan yung katotohanan, 'di ba? Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Mahirap ipaglaban yung pananampalataya na hindi ka sigurado. 'Di ba? Hindi mo alam hindi mo alam kung ano yung pinanampalatayanan mo, 'di ba? Hindi mo alam kung gaano kalaki yung Diyos mo, hindi mo alam kung ano yung kaya niyang gawin. Paano mo yun ipaglalaban? 'Di ba? Lalong-lalo na kung hindi mo naman siya tunay na iniibig. Sabi nitong si Paul kay Timothy, since alam mo, Timothy, yung lahat ng bagay patungkol sa Diyos, naturuan ka sa lahat ng bagay patungkol sa Diyos, ipaglaban mo yung pananampalataya na yan. Mag-stand ka, Timothy. Diba? Mag-stand ka, Timothy, sa pananampalataya na meron ka. Dumating man yung mga false teachers na ito, huwag mong wawalain kung ano yung naituro na sa iyo. Pangalagaan mo yon, ipaglaban mo yon, protektahan mo yon. Tayo mga kapatid, paano natin pinaglalaban yung ating pananampalataya? Di ba? Paano? Paano natin ipinaglalaban? Di ba? I heard many of the brethren, sinasabi nila, hindi na lang ako nagsasalita kasi ayaw kong makasakit.
Hindi na lang ako nagsasalita kasi para hindi kami magtalo, hindi kami mag-away, 'di ba? So parang sinasabi mo, "Oh, kapatid, tama ka. Oh, kapatid, tama siya." 'Di ba? Kung hindi ka magsasalita about the truth. But first of all, bago mo ipaglaban ang pananampalataya mo, you need to know the truth. 'Di ba? Kasi yun yung pangahawakan mo eh. Yun yung pag-i-standan mo, 'di ba? Paglaban mo, sabi niya, ng mabuti. 'Di ba? Pag mabuti may description dito, hindi yung lumaban ka lang, hindi. Mabuti, ayusin mo, 'di ba, yung iyong pakikipaglaban. Gagawin mo yung lahat, 'di ba, ng makakaya mo upang maipaglaban mo ang alin? Ang pananampalataya, yung truth about doon sa faith na tinanggap mo. 'Di ba? About doon sa faith na tinanggap mo. Sabi dito, panghawakan mo, sabi niya, ang buhay na walang hanggan. 'Di ba? Panghawakan mo yung buhay na walang hanggan. So, ang dami-dami nito mga kapatid, no? Napakarami na character ng isang tunay na lingkod ng Diyos na dapat pala nating makita. Kung i-reflect natin ito sa ating sarili, meron ba ito? Nakikita ba ito sa atin? 'Di ba? Kasi hindi lang 'yon. Sabi niya dito, yung isang tunay na lingkod ng Diyos, alam mo kung saan siya humahawak? Doon sa eternal. 'Di ba? Nagtatrabaho siya para doon sa eternal things. 'Di ba? Ginagawa niya yung lahat ng mga bagay kasi ang focus niya ay yung eternal things. 'Di ba? Eternal things. Hindi siya lang basta nag-i-exist sa mundo na ito, na wala lang, kundi ang pinaghahandaan niya ay yung eternity. 'Di ba? Pinaghahanda niya yung eternity. Inihahanda niya yung kanyang sarili sa eternity, fitted for eternity. 'Di ba? Fitted for eternity. Kaya nga tayo nag-aaral sa salita ng Panginoon kasi gusto nating malaman yung lahat ng mga bagay patungkol sa eternity. 'Di ba? Patungkol sa eternity, tuturuan kasi tayo ng salita ng Panginoon kung paano lumakad papunta doon. 'Di ba? Ano ba yung requirements ng kingdom ng God? Ano ba yung mga requirements ng kingdom ng God? Kaya ito yung atin pong sinasaliksik. At kung makikita natin yung requirements about the kingdom of God, hindi natin po pwedeng hindi makita kung gaano ang Diyos umiibig. 'Di ba? Kaya nga nagko-call siya eh. Tinatawag niya yung lahat ng tao na pumasok doon po sa kanyang kingdom. Kasi mapagmahal siya umiibig siya Yun yung description sa kanya. Diyos siya ng pag-ibig Kasi lahat ng mga hindi papasok doon po sa kanyang kingdom ay magkakaroon din ng eternity in hell. 'Di ba? Yun yung pagkakaiba, no? Yun yung pagkakaiba. Sabi niya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Yung walang hanggan. 'Di ba? Yun yung target mo. Yun yung focus mo. 'Di ba? Nandito tayo naglalakad, nagtatrabaho tayo, pero yung focus natin is about eternal things. 'Di ba? It's about the kingdom. 'Di ba? Eternal kingdom ng God, no? Sabi dito, dahil diyan ka tinawag ng Diyos. Tinawag tayo sa eternity, kapatid. 'Di ba? It is your choice. It is my choice. It is our choice kung saang eternity natin gustong spend yung ating eternity. Eternity in the presence of God or eternity in hell. Kung ang gusto natin, kung ang pipilihin natin ay eternity in the presence of God, kapatid, may requirements. May requirements si God. 'Di ba? Ang Israel nga, may requirements. Lahat nga ng mga bansa may requirements. Ang eternal kingdom pa kaya ng God, walang requirements? 'Di ba? Hindi lang siya sa full of grace May requirement siya. At ito, yung mga lingkod ng Diyos, ito yung kanilang pinapag-aralan, 'di ba? At isinasabuhay sa kanila pong mga buhay. Kasi gusto natin ng eternal, no? Eternal na sa presence ng Panginoon. Sabi dito, dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Tinawag ka, Timothy.
Sabi niya, tinawag ka ng Diyos. May calling si God sa iyo, Timothy. Sabi niya, at hindi lang yun. Sabi niya, ito ay na-witness, di ba? Na-witness ito ng maraming mga mananampalataya. Maraming mga saksi, di ba? Maraming mga saksi. Sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Grabe lang si Timothy, no? Nakaka-amaze lang kasi bata pa siya eh. Nasa kabataan siya. Pero ganun na lang yung pagtitiwala sa kakayanan niya. 'Di ba? And as a young, person, 'di ba? Kung experience ang pag-uusapan, wala pa naman siya. 'Di ba? Wala pa naman siya. Kumbaga, naturuan. Pero willing kasi si Timothy, kapatid, available siya into the service of God. At yun po yung mahalaga. 'Di ba? Kahit bago ka, kung available ka sa Panginoon, lagi kang available, babad ka sa salita ng Panginoon, babad ka sa presence ng God, itataas ka ng Lord. 'Di ba? Itataas ka talaga ng God. Bata pa si Timothy eh. Bata pa siya, and as a young pastor, 'di ba? May mga punto sa kanyang buhay na nalulungkot siya, 'di ba? Kung kaya to the rescue itong si Pablo, hindi ka pababayaan ng mga kapatid sa pananampalataya. You just need to speak, 'di ba? Kailangan lang talagang kailangan mong makipag-konekta. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka. Kasi hindi ka pababayaan, 'di ba, ng mga lingkod ng Diyos na itinayo din upang makatulong, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. I really don't like people, 'di ba, na yung babanatan ang mga leaders, 'di ba, na hindi mo pa naman sila totoong kilala, 'di ba? Hindi mo naman nakikita pa yung kanilang paglilingkod. For yung mga walang kwentang mga bagay, 'di ba? Yung mga maliliit lang na mga maliliit na mga lapses, 'di ba? Tapos ganun na, 'di ba? May mga may mga pagbanat na or mga pagwiwika na bakit ganyan, bakit ganito, 'di ba? Tuturuan ka pa kung paano mag-deal. 'Di ba naman, isa lang ang pinapakinggan ng isang lingkod ng Diyos, and it is God. 'Di ba? It is God. Kung may mga negativity, mga kapatid, na naririnig tayo, ito yung natutunan ko po sa ministry. Kung laban, 'di ba, na pag-aralan natin sa Timothy din. Laban sa isang leader, sa isang matandang pinuno ang term dito, pero laban sa isang leader, without the witness of three reliable servants ng God or reliable people, 'di ba, na nagmamahal din sa Panginoon, huwag mong tatanggapin yung mga yon kasi sisira sa iyo yon, 'di ba? Makakasira yung mga bagay na iyon, no? Kaya sabi dito, makikita natin na tinuturuan itong si Timothy, 'di ba, ng mga dapat po niyang gawin. Huwag niyang kalilimutan. Yung baptism natin, mga kapatid, is a demonstration, 'di ba, to the whole world and to the many witnesses that we receive Christ. Nung ipatong ng mga kamay, 'di ba, dito kay Timothy, nung tinawag siya ng Diyos, tapos maraming mga nakasaksi, napakagandang tagpo po yun sa buhay ng isang lingkod ng Diyos. 'Di ba? May blessing. 'Di ba? May blessing, no, na ibinigay po sa kanya. Verse 13, sabi dito, iniutos ko sa iyo sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay. 'Di ba? Kung titignan natin yung every word, mga kapatid, ang lalim lang talaga ng ibig nitong sabihin. 'Di ba? Sabi niya dito, yung command na ibinibigay niya dito kay Timothy, sabi niya gano'n, iniutos ko sa iyo sa harapan, may authority, with the permission ng Diyos, capital letter D, yung makapangyarihan na Diyos. Sino ba ito? Nagbibigay buhay. Sabi niya, nagbibigay buhay sa lahat. Siya yung nagpre-preserve ng buhay. 'Di ba? Merong isang Diyos na pinaglilingkuran po natin na nagbibigay buhay. Ibig sabihin nun,
tayo na mga lingkod ng Diyos, hindi tayo natatakot sa kamatayan. Kasi ang Diyos natin ay nagbibigay ng buhay. Kaya nga sabi ni Pablo, 'di ba? Ang kamatayan ay pakinabang, 'di ba? Kasi sa Lord ka eh. Kaya nga hindi tayo natatakot sa anuman digmaan, 'di ba? Sa coronavirus man 'yan, Delta man 'yan, and whatsoever. Kasi meron tayong Diyos, mamatay man tayo sa mundo na ito, meron tayong Diyos na nagbibigay ng buhay. Di ba? So ano ngayon yung effect nito sa atin as lingkod ng Diyos? We will not worry. God is in control. God is sovereign and He is in control. Ba't tayo matatakot sa kamatayan? Ba't tayo matatakot sa lahat ng mga bagay? Ang mundo tinatakot tayo para hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. Actually, yung virus po na ito, church talaga ang tinitira, kapatid eh. Di ba? Yung mga mananampalataya talaga yung tinitira eh. Bakit? Open naman ang supermarket, open naman ang post office, 'di ba? Open naman lahat ng mga bagay, ng mga establishment, tapos bawal lumabas, bawal magsimba, 'di ba? Ang mundo tinatakot tayo eh sa lahat ng bagay. Pero meron tayong Diyos. Ang laki lang ng effect nito na merong isang Diyos na pinaglilingkuran natin na nagbibigay ng buhay. 'Di ba? Nagbibigay ng buhay. Kaya nga, kung ganun yung pagkakilala natin sa character ng God, na siya po yung nagpre-preserve ng buhay, iingatan tayo, kapatid, hanggang sa siya po yung magdedesisyon kung tayo po ay babalik na sa Kanya. Kaya we will not worry about anything. Kasi siya yung nagpre-preserve ng buhay eh. Siya yung nagbibigay ng buhay. Di ba? Magkaroon man tayo ng mga problema sa blood pressure, mababa man yan, mataas man yan, and everything, di ba? Siya yung nagpre-preserve until He will call us home. Di ba? Iingatan po niya tayo. Hindi tayo nag-worry. Ang isang lingkod ng Diyos, wala siyang ibang winu-worry kung hindi kung papaano po siya makapaglingkod ng tapat sa Diyos na tumawag sa Kanya. Yun lang yung worries natin. Hindi rin tayo nag-worry about the future. Paano kaya ako pagdating ng panahon? Hindi rin, kapatid. Kasi pangako niya. Iingatan din po niya tayo. Diba? Siya yung lahat sa atin eh. He is our everything. No? Siya yung nagbibigay buhay sa lahat. Sabi niya, sa lahat. Diba? Sa lahat. Hindi lang sa ito yung paborit niya, ito yung paborit niya. Hindi. Sa lahat siya yung nagbibigay buhay. Kaya we will not worry about anything. Magpalakasan tayo kung paano tayo makapaglingkod ng totohanan sa Diyos. No, sabi dito, sa harapan ni Kristo Jesus na nagbibigay ng mabuting patutuo. Sabi niya, no? Ng mabuting patutuo sa harap ni Poncio Pilato. Anong sinasabi ni Paul dito? Di ba? Kasi doon, alam natin, we know the story, di ba, na nung nakaharap nitong si Pilato, si Jesus, tinanong siya ni Pilato, di ba, ikaw ba yung hari ng mga Hudyo? Di ba? Sinabi ni Jesus, pero yung kingdom ko hindi dito. Di ba? Hindi sa mundo na ito. Yung pag-amin po na yon mula kay Kristo as the Son of God and the Messiah, magbigay ito sa iyo ng kalakasan, Timothy, to continue. Di ba? Hindi lang sa dahil siya yung nagbibigay buhay, pero siya mismo, sinabi niya na siya ang Messiah. Di ba? Siya yung nagpapatutuo. Alam mo yun yung expense nun? Yung buhay niya. Kaya sinasabi ni Pablo dito kay Timothy, kahit, alam mo yun, kahit masuong ka man sa panahon, tayo mga Kristiyano, yun yung ating future eh. Kung hindi tayo pala rin na ma-quote up sa air, 'di ba, i-quote up yung mga lingkod ng Diyos tapos maiiwan ka, 'di ba? Dadaan ka sa matinding tribulation, 'di ba? Yung papipiliin ka kung sino yung iyong pinaglilingkuran. Pero sabi ni Pablo dito kay Timothy, si Kristo kahit yung expense ng kanya pong buhay, hindi niya dininay,
'di ba, yung kanyang yung kanyang pagliligtas, yung kanyang calling, yung kanyang pagtawag. So sabi nito, ang message nito sa atin, sana ganun din tayo. Hindi tayo in denial of our calling. 'Di ba? Alam mo naman kapatid that you are called eh. 'Di ba? Meron ba 'yon? Nararamdaman po ba natin 'yon? 'Di ba? Pero the moment na dinidelay natin lagi yung ating calling, tayo din po yung nawawalan. 'Di ba? Tayo po yung nawawalan. At ang masakit pa diyan, kung dumating na yung araw ng Panginoon tapos hanggang doon ay hindi pa rin tayo hindi pa rin tayo nakabalik, 'di ba, sa Panginoon sa paglilingkod. Kawalan po natin 'yon, 'di ba? Kawalan natin talaga 'yon. Bakit ba importante yung paglilingkod? Kasi yun yung sinasabi ni God na kailangan nating maglingkod. 'Di ba? Kailangan nating dumaan doon po sa process ng paglilingkod para sa ating refinement. 'Di ba? Kasi hindi lang basta magic yung gagawin eh. Hindi ka kasi matitrim, 'di ba? Hindi tayo kasi matitrim kung hindi tayo maglilingkod. 'Di ba? Kasi sa paglilingkod natin in our obedience, doon tayo tinatabas ng Panginoon. Ano ba yung dapat na tanggalin pa dito? Ano pa yung dapat na tanggalin pa dito? Nakikita 'yon sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Kaya importante yung paglilingkod. 'Di ba? Kasi doon tayo na-perfect. Na-perfect natin yung paglakad natin. Paano ka ma-perfect? Ayaw mo namang maglingkod. 'Di ba? Walang ganon. Hindi makakapasok sa kingdom ng God yung hindi naglilingkod. 'Di ba? Kasi hindi niya mararanasan kung ano yung sinasabing pagtitiis kung hindi siya naglilingkod. Kaya importante na maglingkod ka. 'Di ba? Maraming mga Kristiyano walang ministry. Ano kayang gagawin? Makakapasok ba sila sa kalangitan? Hindi. Wala silang ministry eh. Hindi sila napasok doon sa testing place, 'di ba, ng Panginoon. Hindi sila na-refine. No, nabuhay lang sila sa kaisipan na maliligtas sila. Pero yung pagliligtas, mga kapatid, kailangang dumaan sa paglilingkod kasi doon ka ma-refine. 'Di ba? Doon ka malilinis, perfect and fitted for heaven. No, sabi dito, sundin mong mabuti ng may katapatan, faithfulness. Faithful ka kahit hindi faithful yung iba. Faithful ka sa paglilingkod mo kahit mahirap. Faithful. Sundin mo, sabi niya. Sundin mong mabuti ng may katapatan. Meron tayong sinusunod, di ba, na mabuti ng may katapatan ang mga iniuutos ko sa iyo. Sabi ko, mga kapatid, we are a church. 'Di ba? And we are working according to the commands. Meron tayong meron tayong sinusunod. Ang mga Kristiyano, hindi lang sila basta naglilingkod. Ang God kasi yung nagbigay ng pattern eh. Meron tayong sinusunod. 'Di ba? Meron siyang leader na ibinigay sa atin. 'Yun yung nag-aalaga sa atin. Yun yung nagbibigay sa atin alam mo yun, siya yung nagwa-watch sa atin, watch over, 'di ba, sa atin. Pero yung lingkod na ito, meron din siyang sinusunod. May higher authority, may highest pa na na authority, 'di ba, sa kanya. Ganun po yung operation ng church. 'Di ba? Ganyan, sa lahat naman kapatid sa barangay, ganun din naman yung operation. Sa mga eskwelahan, ganyan din naman. Sa mga hospital, sa lahat ng establishment, ganyan din naman. 'Di ba? Pero mas sa atin, mas high yung sa atin kasi sa Diyos tayo naglilingkod. 'Di ba? At ang operation po nito is through the commands. 'Di ba? Na ibinibigay po sa atin. Sabi niya, sundin mo ng mabuti, ng may katapatan ang mga iniuutos ko sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Hindi tayo manghihinawa. 'Di ba? Magpapatuloy tayo. 'Di ba? Sabi niya kay Timothy, sundin mo hanggang dumating. 'Di ba? Hanggang dumating ang Panginoon. Paano 'yun? Namatay na si Timothy. Hindi pa dumating yung Panginoon. Sinunod niya. Natapos niya yung kanyang
takbuhin. Nagpatuloy siya. 'Di ba? Nagpatuloy siya, hindi man dumating yung Panginoong Hesus, dumating naman yung punto ng buhay niya na natapos niya ito ng may kaayusan. 'Di ba? Kung bakit naantala, ang Lord yung nagbibigay ng dahilan. Sabi niya, gusto niya lahat makapagsisi at makapagbalik sa kanya. 'Di ba? Makabalik, 'di ba, sa kanya. Sundin mo ng may katapatan, sabi niya. Hanggang walang hanggang 2 years lang ako, hanggang tapos ganito na, hindi. Sundin mo ng may katapatan hanggang may ending hanggang sa pagbabalik hindi ka titigil. 'Di ba? Hindi pa siya bumalik, hindi ako titigil. Magandang motivation to, no? To keep us going. 'Di ba? Hindi pa dumating ang Lord, ba't ako titigil? 'Di ba? Keep moving. Moving lang ng moving tayo hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Nang may katapatan walang pagtapat ka, hindi ka 'di ba? Yung mga faithful, yung mga tapat, ginagawa nila yung lahat ng paraan, lahat ng bagay, 'di ba? Para po sa Panginoon. Sa lahat 'yan, maging sa oras, maging sa panahon. Ang problema kasi sa atin, hindi natin alam kung paano i-manage yung ating time. 'Di ba? Hindi natin alam. Busy-busy tayo sa lahat ng mga bagay, 'di ba? Pero in 24 hours, grabe lang talaga, it is a gift talaga when you know how to manage your time. 'Di ba? It's a gift from God kasi ang Lord ay Diyos ng kaayusan. Kung tayo anak niya, tuturuan din niya tayo kung paano po i-manage, 'di ba, yung ating time, no? Para wala tayong nakakaligtaan. Siya'y darating, sabi niya, sa panahong itinakda. 'Di ba? Sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Grabe yung pinaglilingkuran nating Diyos. Nandito yung kanyang description. Hari siya ng mga hari. 'Di ba? Makapangyarihan siya. Tapos Panginoon siya ng mga Panginoon. Kaya bakit tayo matatakot? 'Di ba? Yung mga Panginoon dito sa mundo, yung mga employer natin, 'di ba? Huwag nating ipagpapalit yung Diyos natin, 'di ba? Sa mga bagay na maliliit lang. Kasi siya yung hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, 'di ba? Panginoon ng mga Panginoon. Sa kanya tayo talaga maglingkod, no? Sa kanya tayo maglingkod. Lagi ko pong sinasabi, ang work is a gift from God. Pero kung ang trabaho na yan, prevent ka na upang mapalapit sa Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari, hindi po yan makakabuti sa iyo. 'Di ba? Huwag kang matatakot, 'di ba? Manindigan talaga tayo, no, pagdating sa bagay na yan. Ipaglaban mo, sabi ni Pablo, 'di ba? Ipaglaban mo yung pananampalataya mo. Hindi yung oo ka na lang ng oo, hindi ka palalabasin. Hindi ako pinalabas, hindi ako Ipaglaban mo, kapatid. 'Di ba? Ipaglaban mo. Sabi ko dati dito sa lola, 'di ba? Kasi matatakutin ito ngayon takot na naman kasi kung magkasunog daw, masusunog daw kami dito kasi 'di ba uso-uso ngayon yung sunog-sunog, 'di ba? Tatakot siya. Talagang sabi ko, huwag kang matakot, marami namang tubig. Sabi ko, hindi maspik yan. Sabi niya kasi 'di ba, maraming mga puno dito kagubatan. Maraming takot, no? Maraming kinatatakutan. Sabi ko sa kanya, kung hindi mo ko palalabasin, alis ako. Maghanap ka na lang ng iba. 'Di ba? Pero alam mo 'yun, ang Lord kasi alam niya Siya yung magkokontrol pag nanindigan ka, susuportahan ka ng Panginoon. Hindi yung kasi ganito ka. Ba't ka natatakot? Siya ay Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Sa kanya ka maglilingkod, 'di ba? Sa kanya ka nag-i-stand. Hindi ka niya pababayaan, 'di ba? Hindi niya tayo pababayaan. At nakita ko po 'yan ng matagal na panahon sa buhay ko. Mapatunayan ko po 'yan, mga kapatid, kaya ako sinasabi, 'di ba? Kaya ko lang talaga sinasabi. Gamitin mo yung 24 hours mo. Kahit make yourself available. Ang daming trabaho, 'di ba? Ang daming gawain, 'di ba? Napakarami kahit yung makipag-usap ka lang, 'di ba, sa mga kapatid, 'di ba? Pwede ka ba kapag nandiyan ka sa trabaho, you will divided yung mo, yung time mo, pero yung available ka for God, naglilingkod ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi lang talaga, no? Sabi niya dito,
ah, siya lamang, sabi niya, ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitigan. Sabi niya, na di matitigan. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitigan. Holy. Yan yung isa sa karakter po ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Ayaw niya ng kasalanan. Ayaw niya ng marumi. Di ba? Kasi He is a holy God. At wala siyang kamatayan. Ang ganda lang, no? Hindi mamamatay yung Diyos natin. Kaya yung pagtingin natin sa Kanya, hindi ito mamamatay. Makapangyarihan to. Hari to ng mga hari. Di ba? Panginoon ito ng mga Panginoon. Di ba? Lahat ng mga bagay, di ba, na hinahanap natin sa buhay na ito, nasa Diyos natin. Siya yung may-ari ng lahat ng mga bagay. Kaya makaka-apekto talaga ito sa iyong paglilingkod. Kaya nga sinabi ko po kanina, kung gaano kalaki yung pagkakilala mo at pananaw mo sa Diyos na ito, ganon din kalaki ang pwede niyang gawin sa buhay mo. Di ba? Sa buhay ko. Ganon. Ganon lang talaga siya, no? Kasi hindi siya lamang yung walang kamatayan at nananatili sa liwanag. Siya yung nagbibigay ng buhay kanina, di ba? Wala siyang kamatayan. Kaya we will not worry. No? We will not worry. Uulitin po natin ito. We will not worry sa kahit na anong bagay. We will not worry sa kahit na anong bagay. Sabi dito, walang taong nakakita o makakakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at kapangyarihang walang hanggan. Amen. Sabi niya, we will not worry. Siya ay sovereign. Alam niya kung ano yung nangyayari. Alam niya kung paano minamanipulate ng mundo, 'di ba? Yung kanilang mga ginagawa sa mundo na ito. Alam niya lahat. He is sovereign. Pero tayo, hindi tayo nakafocus sa mundo. Nakafocus tayo sa eternity. Di ba? Kaya hindi tayo, ano man yung mga issues nila dito sa mundo, ang focus natin is eternity. Di ba? Magkandamatayan man, lahat man tayo mamamatay. Pero ang focus natin, eternity. Di ba? Eternity lang talaga. Kapatid, nagpapast yung buhay natin. Di ba? Nagpapast lang talaga siya. Alam mo yun, nasasayang yung bawat araw natin kung hindi natin ito isinasabuhay into eternity. Diba? Into eternity. Kaya kahit sa lahat ng ating ginagawa, nagtatrabaho man tayo, nagme-message man tayo, diba? Nakikipag-usap man tayo, ang lagi nating focus is eternity. And that's it. No, eternity. Sabi niya, ang mayayaman sa material na bagay, alam ko po maraming pinagpala sa atin, no? Pagdating sa material na bagay, sabi dito, ano ba yung dapat gawin sa mga material na bagay na ito? Sabi niya, utusan. Ibig sabihin, hindi ka makikiusap. Utusan mo sila. Utusan. Utusan, sabi niya dito, utusan mong wag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Kapatid, may kayamanan kasi na hindi lumilipas. Kaya nga sinabi ni Jesus, mag-store kayo ng mga kayamanan na hindi nasisira. Diba? Sa kalangitan, kasi may kayamanan. Yung ini-store ba natin na kayamanan, diba, ay lumilipas. Diba? Kaya sabi niya, utusan mo yung mga mayayaman na huwag magmataas. Diba? Yung mga mayayaman sa material na bagay, ang dami-dami na nating mga mga material na investment and everything. Huwag tayong magmataas. Sabi niya, huwag magmataas, utusan mo sila, huwag umasa sa kaya kasi ang security natin is God. Ang lupa nawawala, 'di ba? Kinukuha ng kapitbahay o kaya naaanod, 'di ba? Pag lumindol nabibiyak or whatsoever o kaya kung may yung hole na bumabagsak and everything, wala doon yung security natin. Wala din sa trabaho, wala din sa bangko, di ba? Ang security natin is God. Di ba? Ang security natin ay ang Diyos at sa Kanya lang tayo dapat umasa. Kasi ang dami niyang kayang gawin sa buhay po natin. Sabi niya, sa halip, umasa sila sa Diyos. Ano ba yung meron sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan? Grabe lang, no? Mga kapatid, ito yung gusto ng Diyos sa atin. Di ba na naibigay? Masagana.
'Di ba? Kung naglilingkod tayo, nandyan yung kasaganan. Eh bakit mahihirap sila? Eh may peace naman sila, kapatid. Hindi naman sila nagkukulang. Kaya nga sabi, 'di ba na sabi ng scripture, huwag mo akong payamanin, baka ako makalimos sa'yo, huwag mo rin akong pahirapan. Kasi sapat lang eh. Kaya nga kahit doon sa prayer na ibinigay sa atin na pattern, give us this day. 'Di ba? Our daily bread. Yung daily doon important kasi hindi po nagkukulang ang Diyos sa bawat araw. Hindi lang talaga. Di ba? At tayo nagnanasa tayo ng maraming mga bagay. Di ba? Pero hindi naman natin masyadong kailangan. Di ba? Kaya nga kung mag-i-store tayo, Sister May Grace ba yung nag-example ng maraming sapatos and everything. Ako marami ding damit. Di ba? Yung mga ganon, yung hindi naman mamahalin, 'di ba? Yung ano lang, yung mga mumurahin lang. Pero ilan ba yung katawan natin? Ilan ba? Kung gagamitin natin, minsan nagdadamot pa tayo sa ministry. Kapatid, yung ministry, ito yung eternal. 'Di ba? Ito yung magtatagal. Kaya doon tayo mag-store. Store lang ng store. Kasi hindi ito masisira. Ito yung counted sa heaven. 'Di ba? Ito yung counted sa heaven. Umasa tayo sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat, ng lahat, ng lahat. Importante yung word na yon, ng lahat, ng bagay. Siya pala yung ating dapat kontakin eh. Siya yung dapat nating ika-close. Kasi siya yung nagbibigay sa atin na hindi yung ating mga employer, sip-sip tayo minsan. Hindi. Dapat sa Diyos. Kasi siya yung kayang magbigay sa atin ng lahat ng bagay, no? Para saan? Para saan? Para sa ating kasiyahan. Ang iniisip pa rin ng Diyos ay yung kasiyahan natin. Hindi tayo malungkot kasi nandyan enough yung kanyang supplication. What a God we have. Di ba? Tapos ipagpapalit lang natin siya for something. He is a bigger God. He don't deserve it. Di ba? Na ipagpalit natin sa mga bagay na anliliit lang. 'Di ba? Ang dami niyang kayang ibigay. 'Di ba? Sa paglilingkod natin, ang dami niyang kayang ibigay. 'Di ba? Sa bawat isa po sa atin. No, kaya kayo na pinagpala sa lahat ng mga material na bagay, huwag kayong umasa sa mga bagay na yan. Umasa kayo sa Diyos. Gamitin niyo yung lahat ng opportunity, 'di ba? Upang makapag-impok po kayo, gamitin niyo yung lahat ng mga material na bagay for God's glory. 'Di ba? For God's glory. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman. Ano dapat yung pagpapakayaman? Ng mabubuting gawa. Kung ikaw ay pinagpala, ang dami mong mga sasakyan, gamitin mo yan for God's glory. Sa church na inattendant ko sa Muntinlupa, 'di ba? Yung mga member doon na may mga sasakyan, nagkukuha sila. Ipinapagamit nila yung kanilang mga sasakyan para kumuha ng mga tao for Bible study, for worship time. Gamitin mo yung lahat ng ito, hindi yung nagkukuripot ka, 'di ba, sa gawain ng Panginoon. Anything that you have, 'di ba? Kung ikaw ay mananampalataya, gamitin mo for God's glory, no? Mabubuting gawa, sabi ito, maging bukas palad. Sabi niya, at matulungin sa kapwa. Salamat sa Panginoon kasi ang word for the world, 'di ba? Natuturuan ng salita ng Panginoon na maging bukas palad, 'di ba, sa pagbibigay. Matulungin sa kapwa, 'di ba? Napakamatulungin po natin. 'Di ba? Magsabi lang po kayo, matulungin po ang church. Kahit sinasabi ninyo na negative, hindi tayo negative, kapatid. May pera tayo. 'Di ba? May pera, 'di ba? Yung iglesia gamitin natin for God's glory, 'di ba? For God's glory. Sabi dito, sa gayon makakapag-impok sila para sa mabuti. Take note ha, mabuting pundasyon sa hinaharap. Kung gagamitin mo yung lahat ng mga bagay na ito, kayo na mga mayayaman, kayo na pinagpala sa material na bagay, alam mo kung ano yung inyong iniimpok, pundasyon ng mabuting bagay sa hinaharap. Sabi niya, at makakamtan nila, ano yung makakamtan? Tunay na buhay. Tunay na kahulugan ng buhay. Kaya tayo nagkakaproblema minsan kasi hindi tayo nakafocus sa eternal things. 'Di ba? Nakafocus tayo dito lang sa mundo. Kaya sabi niya, alam mo kung gusto mong magkamit ng tunay na buhay, dito ka tumutok sa Diyos. Lahat ng meron sa iyo gamitin mo for God's glory. No? Sabi niya, Timoteo, sabi niya, pakaingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Ano yung pinagkatiwala sa iyo ng Lord? Pakaingatan mo. Ministry man yan, 'di ba?
paglilingkod man yan, di ba, sa Panginoon, ingatan mo. Sabi niya, iwasan mo ang mga usapang lumalapastangan sa Diyos at mga pagtatalo tungkol sa hindi totoong karunungan. Di ba? Ang dami-dami natin minsan pinagtatalunan. Hindi naman yun mahalaga. Di ba? Ano ang connection nito sa eternity? Minsan mga ugali lang natin. Di ba? Yung ating mga pinagtatalunan. Minsan hindi lang tayo na-appreciate. Minsan hindi lang tayo nasabihan. Di ba? Hindi lang tayo na-welcome. And so, iwasan. Huwag na yung mga bagay na yun kasi hindi yun magtatagal. Di ba? Huwag na yung mga yun, mga garbages yun, itapon na lang po natin. Sabi dito, dahil sa kanilang pag-aangking mayroon sila nito, yung katalinuhan, yung karunungan, may mga nalilihis na sa pananampalataya. Yung tuturuan ka, diba, ganon, ba't ganyan, ba't ganito, ba't ganyan. Kala nila, mas marunong sila. Diba? Pero ang isang lingkod ng Diyos, makakakitaan siya, diba, ng humbleness. Ng humbleness, kapatid. Kahit gaano pa niya sinasabi na tagal na akong Kristiyano and everything, pero kung wala siyang humbleness at wala siyang pagpapahalaga sa salita ng Panginoon at sa gawain ng Lord, huwag kang makisama doon. Mapapalayo ka lang, pailalayo ka lang niya sa kanyang mga makamundong mga karunungan na hindi konektado. Paano siya magkakaroon ng karunungan tungkol sa Diyos kung hindi siya nag-aaral sa salita ng Panginoon? Di ba? Hindi niya minamahal yung salita ng Panginoon. Hindi niya minamahal yung fellowship. Hindi niya minamahal yung ministry. Paano siya magkakaroon ng tunay na karunungan na mula sa Diyos? Ikaw naman, pakinig ka ng pakinig. Hindi. Ang pakikinggan natin at pakikisamahan ay yung mga lingkod ng Diyos na nakikitaan natin ng tunay na paglilingkod. Sabi dito, sumainyo ang kagandahang loob ng Diyos. So dito mga kapatid, nakita natin mga character ng God natin, mga attributes na siya yung nag-iingat ng buhay natin, 'di ba? Siya yung nagpangako sa atin, ang dami-dami po niyang mga promises, siya yung hinihintay natin, siya yung sovereign na God na nagko-control sa lahat ng bagay na meron, maging sa mga buhay po natin. At siya yung holy God. Huwag nating kalilimutan 'yon. He is a holy God and He wants us to be holy. He wants us to live a life, di ba, na may katuwiran, yung may righteousness. So, yun po yung ating lesson at si Sister Demi po yung ating facilitator. Erev Tov po.